90 feet ang lalim ng kuwebang bababain ko. Katumbas ito ng 9 na palapag na building. Para makita ang tinatawag na perfect cave ecosystem ayon sa mga biologists. Nakikita nyo sa likod, sineset up na nila yung mga gear, yung mga gamit na gagamitin natin. At pagkatapos yan, uumpisa na natin ang pagbaba ng halos 90 feet o 35 meters. Kailangan medyo naka-ganun. Dahil hindi biro ang aming bababain, kailangan namin dumaan sa isang masinsinang briefing at training. Kung iisipin, medyo delikado ang gagawin namin ito. Kaya kahit ako, medyo kabado. Itong gagawin nating descent, how difficult is it? The drop is more or less 30 to 35 meters. Tapos yung ano na yon, yung parang bell na malaking chamber, nandun na yung mga fruit bats. So this cave is ano naman siya, biological cave kasi mga wildlife yung nandun. Kasama ang professional cavers ng Cebu, inalam namin ang lahat ng dapat tandaan sa gagawin naming ito. Technical rappelling ang aming gagawin dahil vertical o pababa ang kuwebang aming papasukin. Tinatawag na single rope technique ang gagawin namin sa pagbaba at kinakailangan ng mga static rope upang magawa ito. Ang static rope ay ang tali na hindi nababanat at kayang bumuhat ng tone-toneladang bigat ng tao o bagay. Kailangan pumasok ka muna. Pasok muna. Okay. Dapat secure na. Alright. So secure tayo. Okay, right. Bukas, tutuhanan na ang aming gagawin. Simula na ng lakaran. Ilang hakbang bago ang bukana ng kuweba, ganito na kahirap ang daan. So pagkatapos ng halos 30 minutes na pag-hike mula dun sa barangay hall, nandito na tayo sa bukana ng cave na papasukan natin. Nakikita nyo sa likod, sineset up na nila yung mga gear, yung mga gamit na gagamitin natin. We're lucky enough na hinayaan tayo, na binigyan tayo ng pagkakataon na ma-explore itong napakagandang kuwebang to. So, set up na. Kadaanin mo pa na. Ilan pa lang daw nakakapasok sa kuwebang ito dahil na rin sa hirap na babain ito. Sa labas pa lang ng kuweba, tunog na ng mga paniki ang maririnig. Ang sarap lang ng feeling na nakasuspend ka lang mid-air, tapos nakikita mo yung kuweba sa paligid mo. Medyo iniilag-ilaga mo lang yung mga paniki nagliliparan. Pero parang nagbalik uli yung yung dati ko na nakasanayan. Tapos yun, smooth sailing na nung pababa, pagkababa, tanggal. Taas. Sasalubong din sa iyo ang amoy ng guano, ang dumi ng mga paniki. Yan, guano. Unang punta namin dito is 2006. Tapos dito namin nakita yung biodiversity ng cave, na daming mga hayop na tumitira dito, nabubuhay. So far, wala pang klarong pagsusuri ang nagawa para bilangin yung colony ng mga bats dito. Ang nagagawa pa lang dito yung identification ng mga species na nakatira dito sa kuweba. Ang ginagawa ng mga cavers nating mga kaibigan, pag pumapasok sila, they take photos. Pinipicturean nila yung mga caverns, yung mga colony, para may comparative sila kung dumadami ba yung bilang ng mga paniki o kumukonti. Parang mga alitap-tap ang kanilang mga mata sa dilim. Ang baby paniki na ito, tila nahiwalay sa kanyang nanay.
At nang marating ko na ang dulo, sila ang sumalubong sa akin. Dito sa isang bahagi ng kuweba may makikita tayong isang malaking butas. Malaki at malalim siya actually. Mukhang hinukay. Kaya naging protective yung mga locals dito para sa mga kuweba nila. During ng mga 60s, 70s, ng mga sinaunang panahon, naging talamak ang treasure hunting dito sa lugar sa paniniwala na marami daw nakabaon na kayamanan sa mga kuweba ng Cebu. Totoong may yamang sa kuweba mo lang matatagpuan. Napaka-hypersensitive nitong mga cave cockroaches na to. 100 lang nung kamay ko, nagtatakbuhan na kagad. Siguro adaptation na nila to dahil itong environment nga nila walang ilaw, walang liwanag. First time ko lang makakita ng mga cave cockroaches. Sa isang tabi, kuhang-kuha ng kamera ang tila naglalabang hermit crabs. Makikita niyo itong dalawa. Naglalaban sila dahil itong isa, sira na yung shell. Usually, ang mga ginagawa ng hermit crabs, maghahanap sila ng ibang hermit crab. Susubukan nila agawin to. Kung makikita mo yan, inipilit niyang hatakan yung isang hermit crab palabas. Naglalaban sila. Duelo. At isang napakalaking palaka na tila busog na busog. Ito namang sunod na chamber na tinatawag nilang Python Alley. Dito daw nila nakikita yung mga naglalakihang sawa na nakatira dito sa kuweba. Papasukin natin tong chamber ng mga sawa.